Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa aking mga subscribers sa labas ng bansa, mga OFWs, hindi lamang sa labas ng bansa, maging sa Pilipinas. Unang-una, binabati ko kayo ng magandang araw po sa inyong lahat. Nawa ay nasa magandang kalagayan kayo, bawat isa sa inyo, maging inyong mga mahal sa buhay. So, sa mga panahon ito, medyo hindi maganda yung klima. Kaya ang masabi ko lang po nila tayo po ay nasa public service din po, no? Maging maingat na kayo ay medyo maulanan at mainitan dahil kunting pagkakamali lang natin ngayon. So maraming nagkaroon ng tinatawag na trangkaso, no? Sinisipon, inuubo. Kaya ang tagal pa naman gumaling mga kaibigan. Kaya kung ikaw ay nagtatrabaho, at araw-araw ikaw lang inasa ng pamilya mo, medyo mahirap kasi syempre ikaw ang sa labas lagi, dapat alagaan nyo ang inyong mga katawan. Lalo na kung may mga maliliit kayo na bata din po, no? Naiwan sa tahanan, iwasan nyo na sila ay papabayaan na labas-pasok sa bahay kasi alam niyo naman sa panahon ngayon, hindi maganda ang claim. So mas maganda na kung sino naman ang naiwan sa inyong mga tahanan, dapat tutukan ang inyong mga anak upang mailayo po sa anong mga karamdaman. So bago ko ipagpatuloy ang aking mga ang ating pag-usapan ngayon, nais ko lamang parating sa mga minamahal natin ng mga OFWs na dumanan sa aming training last Friday, November 29, 2024. Mayroon po tayong video nung kayo nasa training. Aking pagpaumanhin po sa inyo. So hindi po natin i-upload yun kasi nga accidentally nabura nung maglinis ako ng storage ng aking cellphone. So salip na yung tanggalin ko yung matatagal na, pati yung last video natin last Friday, so nabura pa. Kaya di ba mayroon naman kayong numero sa amin, no, sa Kaagapay ECTV. No, hawakan nyo lang yan at ingatan nyo, hindi mawala, no? Dahil napakalaga yung ID na napakalaga yung number na binigay namin sa inyo. So pwede kayong tumawag just in case of emergency, nasa labas kayo ng bansa, no? Pwede kayong humingi ng tulong anytime. Magiging inyong mga mahal sa buhay, dapat inyong bigyan ng numero namin para halimbawa lamang pag kayo ay humingi ng tulong sa inyong agency, hindi nyo sila makontak ng agency. So ang inyong mga mahal sa buhay sa Pilipinas, pwede silang pumuntak sa amin, mag-inform sa amin, at kami na rin po ang kakatok sa pintuan ng inyong agency, no? Ang purpose lamang po, mapabilis ang pag-solve ng problema. Kaya lagi namin sinasabi, kaya sa inyo, sa aming mga kaibigan dyan ng mga taga-agencies, huwag kayo alala, kami po ay tumutulong, hindi lamang sa OFWs, maging sa katulad niyo ng mga recruitment agencies na tumutulong sa mga OFW natin upang magkaroon ng hanap buhay sa labas ng bansa. Concern kami po. Concern po kami sa inyo kasi kung wala namang agency, wala pong nagiging bayaning mga OFWs. Kaya malaking bagay ang ginagawa ng Kaagapay ECTV. Hindi lamang ang pagtulong sa mga OFWs, maging sa inyo ng mga agencies, nagmamayari ng agencies. Kasi minsan, normal lang, hindi natin maiwasan ng OFW na ng problema sa labas sa bansa. Ang maiwasan lang natin na nagsisimula pa lamang ang problema o simpleng problema pa lamang, dapat hindi na ito ay lumala pa at lumaki pa at makakarating kung saan-saan at para maayos o mabigyan agad ng solusyon ang problema ng kababayan natin at magiging ang agency ay nanatiling matatag, na walang bahid, walang bad records sa ating ahensya ng gobyerno kung saan sa pamagitan ng DMW. Kasi nga po, napakalagang bagay po yung pagtulong natin, no? Hindi na natin kailangan iparating agad sa DMW.
kunting problema na kaya naman palang solusyonan ng agency, bakit kailangan pa natin palawakin at pailan agad ng kaso yung agency na kung saan nakipagtulungan naman, no? Hindi po madali ang pagiging public servant, pangaibigan, mga kaagapay. Although na kami ay tumutulong, medyo mahirap para sa amin, pero dahil yan ay advokasya na namin upang tumulong sa may mga problema, ginagawa namin po yan, no? Hindi lamang sa OFWs, maging sa recruitment agency, nangangailangan din po ng tulong. Wala mga kami kakayan magbigay ng tulong pinansyal sa amin, moral support, hindi lamang sa OFWs, maging sa mga recruitment agencies, para maiwasan na magkaroon ng problema, simpleng problema na hantong pa sa pagkakansila ng license to operate ng isang recruitment agency. Kaya mga OFWs na sa labas ng bansa, lagi namin sinasabi, kung may problema man, huwag niyong kalimutan agad ang inyong agency, may inform dito sa Pilipinas upang mapabilis ang pagbigay ng agarang solusyon. At kung medyo nahirapan kayo, ulitin ko, yung number namin, pwede niyong tawagan at kami na po ang kakatok sa pintuan ng inyong mga agencies upang mapabilis ang paglutas ng inyong mga problema. Ang ginagawa namin ay diplomatic way lang po, no? Para maiwasan yung kunting problema na punta sa gulo, no? At sa mga nais pa lamang mag-abroad, dapat maging maingat kayong mga nagnanais pa lamang mag-abroad. Kung gusto niyo maging safe ang inyong pag-apply, no? Dapat magkonsulta agad kayo sa DMW, no? At alamin kung ano mga lehitimong agency na nakarehistro sa DMW upang magiging sigurado ang inyong pag-apply upang maiwasan na maging biktima kayo ng illegal recruitment, maging sa mga scams na kung saan walang tigil na lumalaganap kayo dito sa ating bansa upang biktimahin yung ilang kababayan natin, mga OFWs. Marami sa ating mga kababayan na nabaon sa utang dahil nga sa bibiktima ng mga illegal recruiters, no? Baon sa utang, ang sakit ng akala sila ay makapaghanap buhay na maayos sa labas ng bansa, subalit mas lalong nabaon ang kanilang mga pangarap. Baon sa utang, baon ang pangarap, lahat ay nawawala. So kaya dapat maging maingat, maging mapagmasid, no? Bago gawin ang lahat na desisyon upang kayo ay hindi ma-biktima. Maraming salamat and God bless you all.